Totoo yung sinabi ni Jose Maria Sison kanina na magaling si Judy magpatawa. Marami siyang jokes. Mga jokes na talagang jokes na hinalaw niya sa mga napanood niya. O kaya yung mga jokes na hindi niya alam, joke pala. Pero kasi yung mga ganun, iniisip ko, yung ba yung ano, isa ba yun sa ano, gusto kong sabihin. Pero ang lakas kasing makamortal ng mga ganung ano eh. Diba yung mga ganung patotoo. Dapat yan sa mga malulungkot na eksena, ano, sa pakito. So, hindi yung mga jokes niya, yung mga bloopers niya, yung magiging laman ng mensahe ko. Actually, nahihirapan akong i-constitute yung magiging mensahe ko para dito sa Parangal kay Judy. Pero kanina nakasakay ako sa UP Ikot, papunta dito. Nagkaroon ako ng idea. So, nakasakay ako ng UP Ikot. Hindi ko alam kung ilan sa inyo dito yung naranasan na yung may paandar na yun eh, yung free ikot ride. Tapos re-recruitin ka sa isang kumpanya ng Philip Morris or whatever, no? Parang ano na rin, corporate social responsibility. Tapos itatanong nila, are you a student? Do you want to be a ganyan-ganyan? So anyway, hindi ka magbabayad. So ina-avail ko yun. Pinapalampas ko yung mga ibang ikot pag marami pa akong oras. Sisintayin ko. Sa buong linggo siya, sa huling araw na siya ngayon. So kanina inambangan ko siya. Tapos nakasakay ako. Tatlo lang kami sa jeep. May isang babae na sumakay. Siguro mga 2 stops pagkatapos ko. Magbabayad na siya. Pagbayad niya, binalik sa kanya. Sabi ng mama, libre, libre. Sabi niya, ha? Libre, free ikot, free ride. Tapos tingnan yung parents, sabi niya sa akin, free ride? Gano'n, parang siyang naluloka na, ano itong free ride na to? Ganyan. Tawag-tawa lang ako doon sa itsura niya, hindi siya makapaniwala na meron pang libre sa mundo. Okay, back to Judy. So, naisip ko, actually, yung samahan namin ni Judy sa matagal na panahon dito sa UP, siguro meron ng 15 years, wala, 2000. Parang siyang free ride. No? Yung pagtatrabaho namin sa content. Actually, yung account ni Jose Maria Sison, Revelation yung iba sa akin. Doon buti na lang magre-retire ka, naman din na si Santi ka. Anyway, free ride. Pero actually, yung free ride na yun, isa dun sa mga nalinaw, 2 bagay talagang nalinaw sa akin ni Judy bilang guro. Kung meron akong masasabi na natutunan ko kay Judy, ito yun, yung free ride. Pero yung konsepto niya kasi ng kalayaan o freedom ay yung pagkilala na yung freedom is the recognition of necessity. Therefore, hindi naman talaga tayo malaya. No? Kailangan natin ipaglaban yung kalayaan. No? Yun yung natutunan ko kay Judy. Siyempre sinabi na yun ng The Jerks, walang libreng kalayaan. Ano yun, lahat pinagbabayaran. Pero natutunan ko kay Judy na lahat ng mga halimbawa na pagwagian sa mga kampanya, lahat yung pinaghihirapan. Lahat pinaplano, nag-organize ka, gumagawa ka ng campaign plan, and so on and so forth. Ganun din yung isa pang natutunan ko kay Judy bukod doon sa konsepto ng freedom. Si Judy mahilig siya sa pop. No? Minsan ridiculous na talaga. Ano ba? Bakit gusto mo yung mga ganyang bagay? Alam natin yung papel niya, kasalukuyang papel niya ngayon sa Facebook. Hindi ba? Parang nabago niya yung landscape sa Facebook. Pero yung interesante kay Judy, hindi pa yun sa mahilig siyang magpaandar sa Facebook. Yung impact niya sa Facebook ay kung ikaw yung connection mo si Judy, mapapaisip ka, ipopost ko ba to? Baka makita ni Judy? Ano kaya sasabihin ni Judy? O gagawin ko sa totoong buhay, gagawin ko ba to? Baka i-post ni Judy. Ganun yung, grabe yung epekto niya sa Facebook. Anyway, balik ako dun sa yung pagka-sumaling niya sa popular. Tingin ko mahalaga tong bagay, lalo na sa pagtuturo at pagiging aktivistang guro. No? Dahil gano'n naman yun tinatanong natin, ano ba yung nagiging popular? Ito yung nilalaman ng pop o ng popular, yung aspirasyon ng mga mamamayan. No? At nakakalat ito at nire-repackage ng mga kapitalista tapos binabalik na sa mga mamamayan bilang commodity. So nagkalat yung mga ganitong kalakal, lalo na sa kulturang popular. At isa si Judy sa mga doon, hindi niya naman niya kinakailayo na halimbawa yung pagkahumaling niya sa Hunger Games, ano ko ba? Ayan,
ibigyan mo yan ng link sa Facebook, inbox mo, Judy, pakinggan mo tong Roar. Sino ba yung Roar? Katy Perry ba yun? Pakinggan mo to. Tapos susulat siya agad, ay, oo, ang ganda, ang ganda. Yung kahit ano lang, basta gusto niya yung mga pop. No? Tapos, yun. Tapos mahilig siyang, ano pa ba? Alam niya yung mga, bakit sikat yung artista na yan? O saan ba pupunta yung mga tao? Bakit ganyan ba yung usong pagkain ngayon? Ganyan, gusto niya yan, no? Tapos hindi na yung kontradiksyon na maging aktivista ka. Tapos, mahilig ka rin, or hindi ka antagonistiko sa culture industry. No, actually, ito yung natutulan ko kay Judy. Dahil hindi lang naman siya basta mahilig sa pop. No? Pero, mahalaga talaga sa kanya yung popular. Mahalaga sa kanya, mahalagang malaman niya kung ano gusto ng mga tao, ano yung aspirasyon nila sa kasalukuyan. Mahalaga para sa kanya na makalap to at maunawaan nating mga aktivista. Kasi para sa kanya, mahalaga to para tapatan yung kalaban. No? Yung numero unong sistema na kinakalap pa natin, ay yung gusto ng mga mamamayan. Pero itong sistema to para pagkakitaan yung mga mamamayan. Kung si Judy, gusto niya yun, kasi nire-channel niya lahat yun, no? Para sa pagbabago. So yun yung dalawang bagay na tingin ko mahalaga na malaking bahagi ng karakter ni Judy bilang isang tao at bilang isang mabuting anak ng bayan. Maraming salamat, Judy, at mabuhay ka. Salamat, Sarah. Ngayon, para marinig natin ang isa pa sa kinikilusan ni Judy sa mas malawak na sektor ng ating lipunan, nandito si Carol Ayala na bagong alyansa ng Makabayan. Okay. Siguro nagpapasalamat ako kay Professor Jose Maria Sison at binaybayan na niya ang buhay ni Judy bilang isang aktivista at revolusyonaryo at higit pa. So, hindi na kailangang baybayin pa yun. Sabi ng asawa ko, at alam ni Judy to, paparangalan niyo si Judy, hindi ba buhay pa yan? Sabi naman ni Judy, parang bulaklak daw yan. Binibigyan na ng bulaklak yung nanay niya. Habang buhay pa, appreciate na. So, itong may sinasabihin ko ay turing mo na lang ng mga bulaklak na inaari ko sa'yo habang buhay ka pa. Si Judy, una kong nakilala yan, I think 2 years ahead ka sa akin, Judy, thereabouts. Basta nationalist core ka na, ako wide-eyed, kolegyala pa lang naman. Sila yung talagang seryosong bawat hininga ay nasa DG, di ba? Laging nasa discussion group. Pero ang natatanda ko kay Judy talaga, para siyang mabuting pastol. Yung talagang ang natatanda ko sa kanya, ang style niya ng pagmumulat, pag-organisa, pag-mobilisa, talagang naalagaan ka niya. Malaga siya. Hindi ko alam kung impression ko lang yon o ganun yon. Pero I think that is not something na residual lang ng aking fading memory. Kasi nakikita ko yan doon sa pakikitungo niya sa mga kasama ngayon. Both yung mga veterano na matagal na at yung mga kabataan. Talagang meron siyang malakas yung kanyang pagiging pakikitungo makakasama at saka mabuting kaibigan. Ngayon, nung nag-martial law na, I
hindi, nabutan ko yun, yung legs ni Judy. The famous legs. So, first Carter Storm, kasi kami yung nagdi-denounce ng violence of the left noon eh. Sila yung nag-iikot ng mga dorm para i-denounce yung police brutality. Kami naman yung dumudugtong para i-denounce yung violence sa mga aktivista. Kasi kami yung oops ka nun eh. Oo. Tapos naalala ko yun na napaka-pamoso ng picture na yun na pinapasista sila eh. Kumbira naman, nagrarally na kami skirt, no? I mean, you know, kind of inappropriate. Pero hindi, Judy, ano. Nung aktivista na rin ako, panay miniskirt din ako eh. Tapos, nag-martial law, nag-underground, and then, narinig ko na lang nasa kung saan-saan mga malalayong mga lugar, mga bundok. Tapos magiging bilanggong politikal. Until one time, nakita kami sa Canada. I think sa Canada tayo nakita na Judy. Nagpo-postgraduate ka na. Tapos sabi niya, nag-aaral siya para maging academic. And I realized na it was her way of getting back into the mainstream. In a manner of speaking, of legitimizing herself from her colorful past, which was mostly red. Ang nakita ko doon, talaga kasi si Judy, seryosong tao eh, when she puts her mind to something. At least yun ang nakita talagang she applies herself para gawin niya yung binalak niya. So, nagbalak siya maging academic, so nag-aral siya. Nag-aaral siya ng master's, I think, no? And then, dito ka na So yan. Kaya ngayon, ang tingin sa kanya ng maraming mga bata aktivista, siya ay isang guro. Of course, talagang guro siya, pero she was more than that. Kaya lang, when she decided that she was going to be an academic, she went at it with a vengeance talaga. As in, talagang nagpakadalghasa, na naglabas ng mga, nagsulat ng mga libro, seryosong nagtuturo, sabihin nag-i-impart ng knowledge, hindi lang pumapasok sa silid-aralan. Pero talagang hindi niya ang kita ko, hindi niya maiwanan yung pagiging Pulahanes talaga. Kaya kahit na dito sa university, kahit na naging medyo kagalang-galang na siya, kasi may tenure na, tapos professor na, and then later on naging regent. Laging yung her slipper showing, no? Yung activist slip na kulay pula. Kaya talagang yung pagiging academic niya talaga, consistent pa rin dun sa life story niya. Talagang ginamit yung pagiging guro para magmulat, para mag-organisa, para mag-reach out sa mas malawak, makitungo kahit na dun sa mga burgis, kagaya ni para sa ikabubuti ng mga kawali, ikabubuti ng mga estudyante, ng mga guro, at ng mas malawak na lipunan. Ngayon, ang ano ko lang, si Judy, ang remarkable lang talaga sa akin yung how can she keep up with the Facebook? I mean, sabihin, bakit siya marunong siya sa mga ganun? Instagram, kaya hindi ko na talaga. At least, wala kang Twitter, ano, Judy? Meron ako Twitter na meron ka din? Pero yung ano lang yun, paimbabaw lang yun. Ano dyan yung keeping up with yung kung ano yung uso, no, sa pop culture. At saka hindi, ang talagang remarkable yung pagkakilala niya sa mga aktivista na iba't ibang henerasyon. Pati yung mga ako sa tuhod ng mga dating mga aktivista
aktivista, nasusubaybayan niya talaga. Medyo ano talaga ako doon, medyo manghang-mangha ako doon sa kapasidad niya at saka yung pagnanais niya na maging malapit sa mga progresibo, mga kasama, mga aktivista, anuman ang henerasyon. Kaya hindi tatanda si Judy kasi mabilis mag-adapt technology and otherwise. Ngayon, I'd just like to end by saying that narinig mo si Joma, you have your marching orders, there's no such thing as resignation, madami pang mga gawain, and of course, pag labas mo sa UP, we expect you to report to the Bayan office in about 2 months' time. Thank you. Maraming salamat, Karen. Ako mukhang may magre-react din dito sa magiging FT si Judy. Kasi may magsasalita na sa Alliance of Concerned Teachers, may mensahe sila para sa iyo. Andito si Joy Martinez. Magandang hapon po sa lahat. Isang karangalan po ang makadala sa ganitong pagtitipon. Siyempre kay Ma'am Judy, inspirasyon ko siya. May mga pagkakataon na nakasama ko rin siya. At amazed ako sa kanya kasi talaga napaka-low profile ni Ma'am. Nung una kasi hindi ko siya ina-approach kasi nahihiya ako. Pero nung mga nakakasama ko na siya, bait-bait pa din. So yun po, talaga. Yun po, marami pa ako natutunan sa kanya, sa mga EDs, siyempre sa usaping pangkababaihan. Maraming salamat. Ito po yung letter ni Pearl. Papunta na po siya dito, nakabihis na siya. Kaya lang paglabas niya ng bahay, nakapilok po siya. So nagkaroon na injured po siya. Actually, bumagsak po siya. So print out na lang po namin yung mensahe niya para kay Ma'am Judy. When Rosel told me that he shall deliver a short speech for Judy, my mind immediately wondered how to summarize a tribute of friend, comrade, confidante, etc., rolled into one gem of a lady. Now, as the program opening is about to begin and I cannot make it to deliver this piece, I hope I can give justice how I summarize my personal encounter and relationship with Judy. She is a genuine servant of the people, period. I may be a few years younger than her, but she outspaces us, literally speaking. You might have heard say, I am tired and old, but she always finds time for us and others in need. Be it political or personal in nature, she almost always comes on time, if not ahead of everyone. And that ready smile, who could say no to her convincing powers? Maybe the sweet longa in her is always on the works. We have been through thick and thin, but her organizational resolve and wisdom always put me in awe. I think that what separates us from her, because her revolutionary existence was molded by practicing what she preaches. Judy, more power. Thank you. Salamat.